Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, Five of Pentacles. We have King of Swords. We have Death Energy. So, maganda to. Kasi maaari na ang iba sa inyo rito. Meron pinagdadaan ng problema. Or it could be related to money. O pwedeng financial decision nito na malaking iniisip ninyo, pinoproblema ninyo. Or for whatever reason, this is related to money. So, baka nahihirapan kayo. You don't know kung anong gagawin ninyo. But, with the King of Swords here next to Five of Pentacles, o pwedeng hindi kayo makakatiis na parang iniisip niyo na hindi rin ako nakakapag-isip na mabuti, na maayos, so might as well kumonsulta ako, 'di ba? Sa professional. So maaaring meron kayong lalapitan na pwedeng financial advisor, 'di ba? Mga ganyan. Or someone na siguro sa bangko nagtatrabaho or any financial institution, pwedeng gano'n. Baka meron kayong lalapitan gano'n para humingi kayo ng tulong, no? For professional advice, professional opinion, mga ganyan. So, siguro yun ang lalapitan ninyo. Isang katulad ni King of Swords, At maaari, no, na yung advice niya, maaring yun ang susundin mo, maaring you're going to follow his lead. Diba? Kung sino man ito, makakausap mo. At kaya mababago mo na din yung sitwasyon mo. Kaya siguro, meron tayong death energy, which is rebirth, transformation. Kaya siguro kayo, you'd be able to move forward with your life. No? Tatayo na kayo dyan. Kasi dahil sa advice ni King of Swords, maaaring nalinawan ang isip ninyo. Maaaring nagkaroon kayo talaga ng enlightenment. Talagang siguro gumana na ng bongga-bongga talaga yung isip ninyo riyan. Kaya naano na kayo na tawag dito, nagkaroon na ng kalinawan, no, ang inyong isipan. So which is really really good. Kaya makakapagsimula na kayo ng bagong diskarte, makakapagplano na kayo ng panibagong plano na siguro yun yung mas makakabuti para sa inyo, hindi ba? Kaya this is really good. So, maaaring mabago na ngayon ang inyong sitwasyon. With the death energy, you are putting an end to something, no? And you are ready to embrace something new in your life. At maganda rin dito sa death energy na to, this is the end of an era. Ito na yung time na puputulin mo na yung inyong sitwasyon or connection sa isang bagay or sa isang tao or sa isang sitwasyon. Kasi alam mo, kumbinsido ka na sa ngayon, maybe with the help of the King of Swords, kung sino man to sa buhay mo, parang kumbinsido ka na wala na talagang halaga yon or wala nang magandang magiging epekto yon sa buhay mo. Kaya might as well alisin mo na yon sa buhay mo. So, pwedeng ganon ang ganap ng iba sa inyo sa ngayon, which is good. Kasi kapag may tinatanggal tayo sa buhay natin, ibig sabihin, meron tayong ine-expect na bago papasok. 'Di ba? Or we are making room sa buhay natin para sa bago, para sa mas positibo, para sa mas fresh na energy. 'Di ba? Kasi pwedeng wala na nangyayari diyan. Wala na magandang nangyayari diyan because it's stale energy already. So it's time for you to welcome fresh and something new, 'di ba? So, we have Four of Swords. Ayan. So, pag-iisipan, mabuti. 'Di ba? So, maybe this is the time as well na mag-iisip ka ng mabuti, didiskarte ng mabuti, pagmumuni-munihan mo siguro kung ano man ang mga advice ni King of Swords sa'yo before you take action, before you do anything. 'Di ba? So, which is good kasi maaring, pwedeng this is serious decision na gagawin mo or pwedeng this is a critical decision. Pwedeng ganon, 'di ba? Kaya kailangan pag-isipan talagang mabuti before you do something about it. So, we have the Four of Cups. Ayan. So, may mga offer, no? Para sa iba sa inyo, may mga offer.
Um, pero ano, parang walang gana siya, 'di ba? Nandito yung offer, napakakulay, napakaganda, pero walang gana. Kasi nga siguro, dami pang iniisip. Baka ang dami mo pang iniisip, Pisces, kaya parang hindi mo pinapansin ito. Maaring hindi mo pinapansin or hindi mo napapansin kasi distracted ka or maraming laman ang isip mo kaya parang memory full ka na, 'di ba? Kaya yung eto hindi mo na pinapansin, 'di ba? Lalo-lalo na kasi yung mga ganyan minsan may mga blessings na dumadating sa atin na parang ano, it comes in a very subtle way, 'di ba? Na hindi natin basta-bastang napapansin, 'di ba? Kasi yung parang dumadaan lang, yung gano'n ba? Pero yung pala para sa atin yon. So, this could be heads up para sa'yo. Maaaring paano ito sa'yo, pahaging kumbaga 'no, ng universe na para mapansin mo na, "Ay, oo nga pala." 'Di ba? Baka oportunidad ko na 'yon. Baka 'yun na 'yung pinaka-aantay ko, 'di ba? So, matignan nga, 'di ba? I-ano ko nga, tignan ko, pansinin ko nga 'yung mga gano'ng ganap, 'di ba? So, what else? We have Seven of Cups, daming opportunity, Pisces. Maaari 'no, na kapag pinansin mo na 'to, kasi pupuwedeng merong nagkuwento sa'yo 'di ba, na Pisces meron dong ano, opening. Kunyari trabaho 'di ba, meron dun opening 'no, for work. Merong posisyon na nagbubukas. So, maaaring gano'n ang ganap, 'di ba? At baka pagtingin mo, aba hindi lang pala iisang posisyon ang nagbukas. And, sa pagtingin-tingin mo ng qualifications maaaring, aba pasok na pasok din yung qualifications mo, 'di ba? So, yun maaaring may kailangang pagpilian. With the Seven of Cups, multiple opportunities ito, eh, 'di ba? Maaaring hindi lang isa, hindi lang dalawa ang mga oportunidad na pupuwedeng nandiya-diyan na pupuwedeng sasakto sa'yo. Pero kapagka gano'n din na hindi lang iisa ang oportunidad na dumating sa'yo, ibig sabihin nun, ah, binibigyan ka ng divine universe ng liberty to choose. 'Di ba? Meron kang pagkakataon para mamili, gamitin ang inyong sariling judgment, 'di ba, and discernment kung alin diyan yung sa tingin mo, 'no, ang makakabuti para sa'yo or alin diyan sa tingin mo ang maglalabas ng galing mo, ng talents mo, 'di ba, ng gifts mo, alin yung mas alin diyan yung mas magiging beneficial para sa'yo, 'di ba? Kaya binibigyan ka ng maraming pilian, 'no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.